Ay, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay magpasapat na langit. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa inyong salita na inyong pinadala sa amin na nabuhay ng matuwid, namatay sa cross at muling nabuhay muli para sa aming kaligtasan, kapatawaran ng aming kasalanan. Panginoon, tulungan niyo po kami sa pagkapangyarihan ng banal na Espiritu na maunawaan ang aming mga pag-aaralan at mabless po kami at maging blessing din po sa iba at makita nila sa amin si Kristo kung saan pangalan kami nananalangin. Amen. So, recap po muna tayo. So, tayo po ay nasa Book of Romans at tayo po ay nasa chapter 14 na. Ah, Bakit lang nagkakagulo yung aking. Okay, so makikita na pag-aralan po natin previous meetings na yung chapter 1 to 11 is yun po yung pagtuturo ni Paul na inilahad niya sa Romans 1:16 na yung gospel po yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. At pagkatapos po doon is nag-argue siya sa mga Gentiles, sa mga Jews, pinaliwanag niya yung kaligtasan, yung parte ng kaligtasan kung saan tayo ay pinawalang sala ng Diyos, yung justification. At yung sanctification po natin is yung patuloy nating pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo, bilang mga anak ng Diyos. At yun nga po, sa Romans 12:1 to 2, in light, so I appeal to you therefore. So yung therefore po is in light ng mga naunang tinuro ni Paul. Yung isipin po natin yung lahat ng pagpapaliwanag ng Paul tungkol sa gospel, yung benefits ng gospel, yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Sa bigat nun, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, so yung mercies of God, napag-aralan po natin yan as in yung enablement ng Diyos, yung habag ng Diyos sa atin, kaya naunawaan natin yung magandang balita. By the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. So, sa awa ng Diyos, na ipresenta ninyo ang inyong mga katawan bilang buhay na sakripisyo, banal at katanggap-tanggap sa Diyos, kung saan yun yung ating spiritual na pagsamba. Do not be conformed. So, do not be conformed. Hindi po dapat tayo tumulad to this world, sa mundong ito. But be transformed, bagamat tayo magbago, by the renewal of your mind. Kapag babago po ng ating isipan. So, makikita po natin yung purpose ng lahat ng pagtuturo na yun is para mabago yung ating isipan, para mabago yung ating pananaw. Para meron po tayong impormasyon para baguhin kung ano yung mga nakasanayan natin nung tayo ay mga hindi paligtas. So that by testing, yung mga napag-aralan po natin, susubukan natin sila, isusubok natin yung mga bagay sa mundo, that you may discern para po malaman natin what is the will of God. Ano yung will ng Diyos? Ano yung mabuti, what is good, ano yung katanggap-tanggap, at ano yung perfect. So, yun po yung silbi ng ating, yun po yung silbi ng lahat ng itinuro ni Paul sa nauna para sa mga taga-Romans. So, yun po yung turning point, yung chapter 12, yun po yung turning point na manggagaling si Paul sa purely discussion, pure argumentation, at patungo na siya sa application. So kaya po kailangan natin ng bagong kaalaman, kailangan natin makilala si Jesus, kailangan natin alam yung gospel. Na yung gospel po is yung pagdating ni Jesus dito sa mundo, pinanganak siya, nabuhay siya ng matuwid, namatay siya ng sakripisyo sa cross, at nabuhay siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Yun po yung magandang balita. Kasi po yun yung nagliligtas sa atin. Yung kamatayan ni Jesus, pinaliwanag niya na yun yung kabayaran sa ating kasalanan. At yung muli niya pagkabuhay is yun yung garantiya na pagkatapos ng buhay natin dito is meron tayong pag-asa sa Diyos. So yun po yung sinasabi ng Romans 12:1-2. Sa Romans 13:1 naman po, yung napag-aralan natin last Saturday, yun, let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except God, and those that exist have been
instituted by God. So yun po yung inuutos sa atin ni Pablo sa liwanag ng magandang balita. So kahit man po napaliwanag ni Brother Vincent last time na kahit anuman po kasama yung gobyerno, mas mainam pa din na may gobyerno. Kasi kahit man gaano sila kasama, yung mabubuting tao kailangan nila. Kasi yun yung mga taong hindi sumusuway sa kanilang pamumuno. So kaya po tayo nagbabayad ng buwis, kaya po tayo tumitigil pag in-stop tayo ng pulis, ano pa ba, kaya tayo sumusunod sa batas, kaya sinusunod na, ginagalang natin yung mayor, yung barangay captain, barangay tanod, kasi ito ay mga taong dinless ng Diyos para pamunuan tayo. So yun po yung ano, so sa katulad ni Paul, di ba, inaresto siya sa temple. Hindi po siya pumalag nung siya ay inaresto. Hindi po siya, wala pong instances na inaresto si Paul na naging piskal siya at lumaban siya. Lahat sa pagkakaalam ko ng instances sa Bible, maging nasaan man siya, is nakukulong lang siya diretso, hindi na siya, tumatakas siya kung makakatakas, pero pag nahuli siya, hindi niya nilalabag yung mga utos na mga may kapangyarihan. So, yun po yung isang ano natin na pag-aralan last time na let every person be subject to governing authorities. Dahil sila ay itinatag ng Diyos, instituted by God. At sa last part naman po, last Saturday is sa Romans 13:8 to 10 sinasabi po na owe no one anything except to love each other. Dapat po ay wala tayong utang sa ating mga kapatiran except yung pagmamahal na lagi natin, araw-araw natin binabayaran. For the one who loves another has fulfilled the law. So for the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandment are summed up in this word. You shall love your neighbor as yourself. So makita po natin na yung batas po na pangtao, yung batas na 5 to 10, sa 10 commandments ay nakadirekta sa tao. At yun po yung expression, on the other side ng coin, expression siya ng love. Yun yung expression ng pagmamahal natin sa ating kapatiran. Hindi po natin sila, hindi po tayo magkakasala sa kanila ng adultery, hindi rin po natin sila papatayin, hindi natin pagnanakawan, at hindi natin sila kainggitan. Kaya nga po, summarize in a word, you shall love your neighbor as yourself. Dahil love does no wrong to a neighbor. Yung pagmamahal daw po ay hindi gumagawa ng kamalian sa kanyang kapwa. Therefore, love is the fulfilling of the law. So yun po yung ating napag-aralan last week. At ngayon naman po, nandito na po tayo sa Romans 14:1 to 12. So bago po tayo sa Romans 14, ano po muna natin, isiningit ko po itong topic nito dahil meron pong, sa mga napag-aralan natin, sa mga doktrina na alam natin, meron pong antas ng pag-iisip or paraan ng pag-iisip para makita natin yung mga bagay-bagay. So, yung mga doktrina po sa buhay ng isang Kristiyano, yung mga doktrina o yung mga katuruan po yun po ay hinahati natin sa iba't ibang antas. So, kumbaga, iba-ibang importansya, sabihin natin yan. So, yung mga doktrina po ay nahahati po sa usually tatlo lang, pero may sa article na nakuha ko, meron pong tinatawag na first rank doctrines, yung primary doctrines, second rank doctrines, third rank doctrines, and fourth rank doctrines. So, usually po ang first rank doctrines
ito po yung nagdi-distinguish sa isang Kristiyano at sa isang hindi Kristiyano. So pag nagkaiba po kayo sa primary or sa first rank doctrines, malalaman po natin na isang tao ay Kristiyano o hindi Kristiyano. So first rank doctrines are essential to the gospel itself. So yung una daw po, yung primary doctrine ay essential sa gospel. So kaya po tayo naging Christian is tayo po ay naniwala sa gospel. Sa magandang balita na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So dapat yun po yung alam natin kung ano yung gospel at hindi po siya ibang gospel. Okay po? Malaman natin kung yung gospel na pininiwala ng isang tao is yung tamang gospel na makukuha natin sa Bible, then masasabi natin na Christian siya. So second rank doctrines are urgent for the health and practice of the church, such that they frequently cause Christians to separate at the level of local church, denomination, and or ministry. So ito po yung mga bagay-bagay na pwede kayo, pareho kayong Kristiyano, naniwala kayo kay Jesus Christ, tama yung pagkakaintindi nyo ng gospel, tama yung pinangahawakan yung gospel, pero hindi kayo pwedeng magsama sa isang simbahan. Maaaring sa pananaw ng isa, dapat isang pastor lang, maaaring sa pananaw ng isa is maraming pastor, so hindi sila magkakaigi na nasa loob sila ng isang simbahan. Okay? Yun yung mga bagay na pinagdidisagrihan ninyo na hindi nyo masasabi na hindi siya Christian, pero hindi rin kayo pwedeng magsama sa isang church. Okay? So third rank doctrine is yung important doctrines are important to Christian theology but not enough to justify separation or division among Christians. So ito po yung pwede kayong magsama, ito po yung pagkakaiba natin sa paniniwala na pwede tayong magsama sa isang simbahan. So hindi tayo nag-agree pero magkasama tayo sa isang simbahan. So yun po ang pagkakataon. So kada isang Kristiyano, ito po yung magiging basihan natin ng pagkakaintindi natin ng mga katuruan. So ito po, important doctrines are unimportant to our gospel. Ito yung mga gilid talaga na hindi na nakaka-apekto sa simbahan at saka sa gospel. So, hope ma-appreciate natin mamaya pag dumating na tayo sa passage. Okay? So, meron din pong, kasi po, kada natututunan natin, pwede natin siyang ilagay sa first rank, primary, sa second rank, secondary, or sa third rank, tertiary. Kasi po ito yung, parang dito natin ilalagay yung importansya ng mga bagay-bagay. So, paano daw po natin malalaman? So, ang sabi po is, 3 tests to aid in our discernment process. Paano ba natin malalaman na primary, secondary, tertiary ang mga bagay-bagay? So, usually, yung una is hermeneutical test. So, the clearer the Bible teaches a doctrine, pag sinabi po talaga ng Bible na ito, ang gospel ay si Jesus sa buhay, na matuwid, namatay sa cross, bilang kabayan ng ating kasalanan, na buhay na maguli, at nangangakong babalik siya sa atin, at ang kung maniniwala sa Kanya, kung sino man maniniwala sa Kanya at maglalagak ng tiwala sa buhay ay maliligtas. So yun, yung sinasabi talaga ng Bible. So mataas. So the more likely it belongs on a higher tier. So the gospel test. Pag yung katuruan ay may connection sa gospel, importante yon. So the more central doctrine is to the gospel, the more likely it belongs on a higher tier. For example, ang sabi ng mundo is, mabuti naman akong tao, wala naman akong tinapakan. At gumagawa naman ako ng mabubuting gawa. So yung ganong pananaw is nagdidikta na meron tayong tsansa. Meron tayong tsansa na makapasok ng langit. Pero ang sabi ng Diyos, alam na pag-aralan natin sa Romans, na lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay kasalanan. Blanket. So, yun, konektado yun sa gospel. Kasi yung gospel is nag-i-invoke ng nag-a-assume na kailangan natin ng tagapagligtas.
Diba? Kailangan natin ng Savior para sa gospel. Kasi kung hindi natin kailangan ng Savior, hindi nagmamatter ang gospel. So, pangatlong bagay is the practice test. The more doctrine affects the practice of the church, the more likely it belongs to the higher tier. So, ito yung usually mga secondary doctrine. Na pareho kay Christian, masasabi mo yung gospel niya ay tama, pero hindi tayo pwedeng magsama sa iisang simbahan. So, yun yung mga pinagkaiba. So, hindi po ito gawa-gawa ko lang. Kung gusto po nating matingnan, ito ay nasa Triads in Trenches sa desiringgod.org. So, ito yung pinaka-simple na maikli kong na nakita na simple lang ang pagkakasabi. So, punta po tayo sa ating passage. So, ask for the one who is weak in faith, para po sa isang mahina sa pananampalataya. Welcome him. Tanggapin po natin sila. But not to quarrel over opinion. Pero hindi po dapat makipag-away sa mga opinion. So kung ilalapat po natin yung ating nasabi na una, so as for the one who is weak in faith. Weak in faith siya, pero mayroon siyang faith. So siya isang brother. Siya, ang diferensya natin is hindi sa primary doctrine. Nagets niyo po? Na ito pinag-uusapan natin ngayon dahil meron tayong filter na ganun, alam natin na may naniwala siya sa gospel ng Jesus kasi mayroon siyang faith. Welcome him. Tanggapin po natin siya, but not to quarrel over opinions. Hindi po natin kailangan makipag-away sa mga opinion. Sa verse 2, one person believes, ang isang tao ay naniniwala na pwede siyang kumain ng lahat. While the weak person eats only vegetables. Pero yung mahinang tao, o yung tao may mahinang pananampalataya, kumakain lamang siya ng gulay. So in context po, lagi pong nagka-diferensya dito dahil yung food po is my connection usually sa worship. Yung food ay may connection sa worship. Dahil po usually, ang worship noong unang panahon is laging may sakripisyo. Sinasacrifice yung hayop. So isipin mo, isa kang malaking simbahan ng Diyos-Diyosan at dadalang ka ng madaming sakripisyo. Ang ginagawa ng mga place of worship o yung mga templo ng mga Diyos-Diyosan, sa likod is meron silang bintahan ng karne. Kasi yung sobrang sakripisyo, yun yung binibenta nila sa karne para gawing pera. Ang tustos dun sa templo ng Diyos-Diyosan. Kaya isa sa common na nangyayari is yung isang dating naniniwala sa Diyos-Diyosan at tinanggap niya ang gospel, ngayon hindi niya maatim na kumain ng karne na inialay sa Diyos-Diyosan. So yun yung usual na context ng panahon nila. So kaya minsan hindi niya maatim sa kanya konsensya na kumain ng karne kung hindi niya alam kung saan ang galing. Or yung another case is yung Hudyo. Yung Hudyo is napaka-rigid ng kanilang mga practices na ang nangyari is kung hindi sakto yung pagkaka-prepare ng karne, hindi din sila nakain. So either sa Hudyo or either sa Hintil, merong mga kaso ng ganito na nangyayari noong unang panahon. So verse 3, let not one who eats despise the one who abstain. Wag daw po hayaan ng isang kumakain na kairitahan or kagalitan or despise. I-despise yung hindi kumakain. And let no one who abstains pass judgment on the one who eats. Huwag naman po natin hayaan yung mga hindi kumakain na husgahan yung mga kumakain. For God has welcomed
sin. So, ganun po yun, no? Pagpasok simbahan, ay, hindi ka kumakain ng karne? Tapos, ay, kumakain ka ba ng karne? Tapos, pagkatapos po nun, pagkaharap na yung iba, hala, si ano, kumakain ng karne. Tapos yung isa naman, hala, yung bago nating ano, hindi kumakain ng karne. So, nagkaroon na sila ng konfrontasyon, ng alitan. So, sabi, kung hinayaan mo, yung winelcome mo, yung hindi kumakain ng karne, di, huwag mo naman siyang awayin. Huwag mo siyang husgahan. Huwag mo siyang isang tabi. Diba? Dahil may diferensya kayo, usually, merong friction, merong mga sinasabing salita, diba? So, hayaan mo siya na kumain dahil pareho kayo ng gospel, pareho kayong pininiwalaan ng Diyos. Hindi kayo may problema sa primary doctrine. Ang problema nyo ay tertiary, pagkain, tertiary. so, so usually sa context natin is tertiary lang siya na bagay, yung kumakain ka o hindi. So pwede pareho kayong Kristiyano at pwede kayo sa parehong simbahan. So sabihin natin gano'n. So, ang sinabi ni Paul is, who are you to pass judgment on the servant of another? Sino ka para husgahan ang alipin ng iba? So kanino ba ang servant ang isang Christian? Ang Christian is servant ng Panginoon. Ang Christian is servant ni Jesus Christ. So sino ako na husgahan ang ibang kapatiran? Kumbaga, alipin siya ng Diyos at isa rin akong alipin ng Diyos. So wala akong karapatan na husgahan siya sa bagay niya. It is before his own master that he stands or falls. Ang Diyos lamang, ang Panginoon lamang ang makakahatol. And he will be upheld, for the Lord is able to lift his stand. Hindi po ba totoo ito sa buhay nating mga Kristiyano? Na ang Diyos lamang ang makakapagpatayo sa atin. Actually, yung kaligtasan natin ay ginawa lahat ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos, ang katuwiran ni Jesus ay binalot tayo para hindi makita ng Ama at parusahan tayo sa ating kasalanan. Sa pagtingin ng Diyos sa Ama, dahil naniwala tayo kay Jesus, tayo ay binalitan ng Jesus ng katuwiran na galing sa Kanya. Ito yung buhay ni Jesus, yung katuwiran ng buhay ni Jesus na wala siyang kasalanan. At yun ang ginawa ng Diyos para ma-upheld ang bawat Kristiyano sa harap ng Diyos Ama. Kaya ang sinasabi dito, and he will be upheld. For the Lord, Jesus is able to make him stand. Pero di ba sa atin, may mga simbahan na big deal ang kinakain. Di ba? Big deal ang kinakain. So, sinabi sa Mark 7:18-22, ito si Jesus ang nagsabi nito. And he said to them, yan ay si Jesus, then are you also without understanding? So, ito po yung, may sinabi po si Jesus sa sa crowd na hindi nila naintindihan or parang parable or hindi kompleto. So, ngayon nasa sila na lang nagka-gather, si Jesus na lang at yung mga disciples, he said to them, then are you also without understanding? Kayo din ba ay hindi nakakaintindi? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him? Nakikita nyo ba na kahit anuman ang pumasok sa isang tao galing sa labas ay hindi makaka-defile, makakadumi sa kanya? Since it enters not his heart but his stomach and is expelled. With regards ito sa food, kahit anong kainin ng tao, hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. At pagkatapos ay inilalabas. Thus, he declared all foods clean. Diniklara ni Jesus na lahat ng pagkain ay malinis. And he said, what comes out of a person is what defiles him. Kung ano yung lumalabas galing sa tao, yun yung nakakadumi sa kanya. For from within, out of the heart of man, galing sa loob ng puso ng tao,
come evil thoughts, masamang pag-iisip, sexual immorality, theft, pagnanakaw, murder, pagpatay, adultery, pangangalunya, coveting, pag-inggit, wickedness, pagiging masama, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. So verse 23, lahat ng masasamang bagay na ito ay galing sa likod. Galing sa puso ng tao. At paglabas nito, nakikita yung karumihan ng puso ng tao. So hindi po natin, so malaman natin na itong issue ng food na ito is karapat-dapat siya na hindi natin kailangang magmatigas sa mga ganitong bagay. Hindi tayo pwedeng humutigas sa kapatiran dahil sa kinakain. Kasi may mga pumapasok sa simbahan na may mga hindi nila kayang kainin. Dahil sa hindi pa nila alam kung ano yung kalayaan nila kay Jesus. So kahit ituro natin kaagad-agad, kung sa isip ng tao ay hindi ko kayang kainin yan, so huwag natin pilitin. Ngayon, hindi natin siya napilit, huwag din natin siyang i-discriminate. Huwag din natin siyang i-despise. So nakita po natin yun, pag sinabi natin na, sige, hindi ka kumakain ng karne, sige, okay lang. So hindi natin siya pwedeng pagsamaan ng loob na pinagluto ko pa naman siya ng masarap na karne, tapos hindi naman yung kinain. Yung mga bagay na ganoon po, yung magtatampo tayo o kung ano ba. Pero yun po yung sinasabi natin na nirespeto natin at hindi rin tayo magkakaroon ng sama ng loob. Pero kasi po yung mga bago po, hindi po nila alam yung lahat ng nalalaman natin. At kung po tayo ay bagong Kristiyano, kung may mga preferences tayo, it takes time bago natin mabago. Minsan, masasabi sa atin yung doctrine na nagsasabi, katulad sa Mark 7:18-22, na lahat ng pagkain ay nilinis ng Diyos. Minsan, nasasabi kagad sa atin yan, natuturo sa atin yan, pero hindi natin matanggap. Kasi nga dahil sa ating past experience. It takes time para maliwanagan yung ating puso at maging komportable tayo kumain o gumawa ng mga bagay na hindi natin ginagawa. So, hope na malinaw po sa atin yun. So, patuloy po tayo sa verse 5. So, one person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. So, hindi lang po pala issue ang pagkain, kundi issue din po ang kung alin ang araw na banal or banal para sa kanya. So, minsan hindi naman po, di ba? Minsan may mga argument sa ganyan, especially tayo, usually dito sa Middle East, na dati ang day off is, ang weekend is Friday and Saturday. So, karamihan ng churches is nag-worship ng Saturday. So, minsan po nagkakabanggaan na hindi dapat Sunday lang. Hindi nga dapat Saturday kasi nga yung iba Saturday or something. So nakita po natin yung mga conflict na gano'n. So minsan po, usually sa context nila sa sulat ni Paul sa Rome, yung mga Hudyo, ang ino-observe po nila is yung Sabat. Ang Sabat is Sabado. So ang Christian naman po is nag-observe sila ng Sunday dahil yun yung the Lord's Day. Yun yung araw kung saan nabuhay na magmuli Kristo. So kung hindi po natin alam yun, nalaman na natin na yun yung pinagkaiba. Na ang Sunday is ang Resurrection Day. The Lord's Day. Ang araw na nabuhay na magmuli si Kristo. So ang sinasabi ng verse natin is, one person esteems one day is better than another, while another esteems they are like, each one should be fully convinced in his own mind. So dapat sa liwanag ng salita ng Diyos, dapat na-convince tayo sa ating isip na ito yung tama.
So, hindi siya kasalanan, hindi rin siya kamalian. So, sa verse 6, ito yung rason. The one who observes the day observes it in honor of the Lord. Yung isang nag-oobserba ng araw yun, inoobserbahan niya ito sa pagpaparangal sa Panginoon, pagpaparangal kay Jesus. So the one who eats, eats in honor of the Lord. Yung kumakain is, kumakain siya na pinaparangalan niya ang Diyos. Since he gives thanks to God. While the one who abstains, yung hindi naman po kumakain or hindi nagdiwang ng araw na yun, abstains in honor of the Lord and gives thanks to God. So nakita niyo po yung essence nila is lahat ito ng mga bagay ginagawa nila na may parangal sa Diyos. May pasasalamat sa Diyos. So hindi natin sila pwedeng husgahan. So nakita niyo po, magkaiba sila ng paraan, pero ang tungo ay sa iisang Diyos. Sa Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan kay Jesus. So nakita niyo po yun, yung mga diferensya po natin. Kaya inuna ko po yung kung paano dapat isipin natin ng mga katuruan sa Bible, is may mga bagay na hindi tayo dapat nakikipag-away. O may mga bagay na dapat pinalalampas natin para accommodation sa kapatiran. Sa isang tao na naniwala sa parehong Diyos na pinaniniwalaan natin, sa parehong magandang pinaniniwalaan natin, at kasama natin sila sa isang simbahan. So ito po yung sinasabi ng pasaheng ito. Ito po yung konteksto ng pasaheng ito. So verse 7, ito, importante to. Kasi kung galing kayo sa Catholic Church, malamang alam niyo to. Verse 7, for none of us lives to himself, and none of us dies to himself. Di po ba? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. So, familiar kayo sa verse na to. So, verse 8, for if we live to the Lord. And if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord. For to this end, Christ died and lived again, that he might be Lord both of dead and of the living. So wala pong nabubuhay na mag-isa para sa kanyang sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa kanyang sarili lamang. Dahil kung tayo ay buhay, sa isang tunay na Kristiyano, tayo mabubuhay para sa Diyos. At kung tayo man ay mamamatay at kukunin ng Diyos, tayo ay mamamatay para sa Diyos. Isipin niyo po yun, isa po ito sa mga assurance ng Christian na magpatuloy man ang buhay natin sa mundong ito, or tawagin na tayo ni Lord, alam natin na hindi tayo bibitawan ni Lord. Kaya nga po ito yung rason kung bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung bakit na siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. At muling nabuhay at hindi na mamamatay muli. That He might be Lord. Para siya maging Panginoon, pareho ng mga patay at ng mga buhay. So isipin niyo po, napakamakapangyarihan ng gospel na kahit anong hirap ng buhay, alam natin may Diyos tayo. At kung tayo na natin at kinuha na tayo ni Lord, mapupunta tayo kay Lord. Dahil si Jesus ay ang Panginoon, the Lord, both of the dead and the living, ng mga buhay at ng mga patay. Sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So hindi po ba napakaganda ng pag-asa? So bakit pa ba natin pag-aawayan yung mga kinakain? At bakit ba natin pag-aawayan yung mga araw? Pero iba naman po, kung gusto nilang, may mga tao kasi na gustong ipasok yung mga selebrasyon ng labas ng mundo sa loob ng simbahan. Yun naman po ay, magkaiba naman po yung kategory na yun. Dahil, yun na po yung mga nakasanayan ng mundo na gusto nila isama sa pagpupuri sa Diyos. So, kung ganun po ang kaso, yung kaso na yun is may kinalaman na mismo
sa gospel o sa Diyos. Nagiging primary yung kung walang kinalaman sa Diyos yung ipapasok mo na araw sa loob ng buhay ng Kristiyano o sa buhay ng simbahan. So, kaya po importante yung category ng pag-isip natin na, na kung ito ba ay primary, may kaugnayan ba ito sa gospel? Ito ba ay secondary, may kaugnayan ba ito sa mga sa pamumuhay ng simbahan? Or tertiary, pwede tayong mag-disagree kahit nasa loob tayo ng simbahan. So, yun po yung importansya ng mga bagay niyo. Kung walang kinalaman sa gospel, yung mga holiday na gusto mong ipasok sa buhay ng church. So, verse 10 po, why do you pass judgment on your brother? Or why do you despise your brother? So, bakit mo kailangan husgahan yung kapatid mo na hindi makakain ng something? O bakit mo naman husgahan yung kapatid mo na kinakain lahat? So, or why do you despise your brother? Bakit mo kailangan kainggitan or itulak palayo yung kapatid? For we will all stand, lahat po tayo ay tatayo before the judgment seat of God. So lahat po tayo ay mananagot sa Diyos sa ating mga gawi, sa ating mga ginagawa. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So, wala pong makakatakas. Hindi po natin kailangang magpas ng husgahan ng ating kapatid. Hindi po natin kailangang awayin yung mga kapatid sa mga hindi importanteng, hindi ganun kahalagang bagay. Hindi importante. Hindi ganun kahalagang bagay. Especially yung sa preference sa pagkain. As long as yung pagkain niya is nagpapasalamat sa Diyos. Kung lahat kinakain, okay, fine. Kung different, kung magkaiba talaga kayo ng paniniwala doon, with regard, kung binsito kayo sa inyong mga isip na ito ay nakakarangal sa Panginoon at pagsunod sa Diyos, is walang problema yun. Hindi na kailangan gawing issue. So verse 12, so then each of us will give an account to God. So yun po yung problema ng church noon at marami din po problema na ganyan ang church ngayon. Minsan, nagiging debate pa sa TV, di ba? Or something na yung mga kinakain at hindi kinakain, yung araw ng pagsamba. Yung especially nga sa atin, na sa kaso dito dati na ngayon nakaka-worship na sa Sunday, which is maganda. Pero dati, Sabado lang talaga yung available na madaming day off sa Middle East. So yun nga po. So, bilang support sa ating passage, sa Matthew 7, 1-5, sinasabing, judge not that you be not judged. So, judge not that you be not judged. Huwag kayong manghusga para hindi kayo husgahan. For with the judgment you pronounce, you will be judged. So, yung paghuhusga mo ay damay ka. And with the measure you use, it will be measured to you. So, kung meron kang pamantayan na sa iyong sarili, yun yung ginamit mo para husgahan ang iyong kapatid, gagamitin din yun ng Diyos sa iyo. Okay? So, why do you see the speck in your brother's eye but do not notice the log that is in your own eye? So, bakit mo daw nakikita yung kakarampot na dumi sa mata ng iyong kapatid? At hindi mo nakikita yung log, yung troso na nasa iyong mata. So, hindi sinasabi na hindi ka dapat mag-judge, pero ang sinasabi dito is dapat alam mo yung proper measure. Yung tamang pag-uusga. Yung tamang basihan kung ano yung tama. So, minsan, madali ito, clear cut. Minsan naman, kailangan nating pag-aralan sa Bible, magtanong sa matatanda,
sa pananampalataya, magtanong kay pastor, so para malinawan tayo sa mga bagay-bagay. At unang ilapat natin yung mga paghuhusga na yan is tingnan muna natin ang ating sarili. Verse 4, or how can you say to your brother, paano mo masasabi sa iyong kapatid, let me take the speck out of your eye when there is a log in your own eye? Isa po ito sa pagiging hipokrito. Kailangan po muna natin tanggalin ang lag, ang troso sa ating mata, and then we will see clearly at makakita po tayo ng malinaw para tanggalin yung kukunting dumi sa mata ng ating kapatid. Ang ibig sabihin lang po nito is, yung bago natin husgahan ng ating kapatiran, is tinitingnan muna natin ang ating sarili. Kung tayo ba ay may kamalian din. Lalo na kung brother, lalo na kung kapatid sa pananampalataya, lalo na kung isa itong tao na iniligtas din ni Jesus. Mahalaga po ang taong ito kay Jesus. Kahit may diferensya tayo, kung mahal niya si Jesus, mahal mo si Jesus, meron po tayo common ground. Tayo po ay magkakapatid. So, common po ito sa mga epistles ni Paul at common po ito sa early church na meron talagang diferensya. Nung lumabas na ang gospel mula sa Israel patungo sa mga world ng Gentile, meron ng mga ganitong diferensya. Pagkain, pangbanal na araw, so yung mga Hudyo, strict pa rin sila sa tradisyon nila. Yung Gentile naman, nasa shock dahil ano ba itong mga ano ba itong hindi pwede kainin, bawal ganito, bawal ganyan, anong banal na araw or something. So merong adjustment. Kaya nga, ito yung sinasabi ni Paul na wag nating husgahan sa mga bagay na hindi sentro sa hindi nakaka-apekto sa gospel. So sa isa pang sulat ni Paul sa Colossians 2:16-19, therefore let no one pass judgment on you in question of food and drink. So bilang tayo na alam natin ang ating kalayaan or alam natin yung ating preference or alam natin na hindi ito seryosong bagay na nakaka-apekto sa kaligtasan natin, huwag nating hayaan. Therefore, let no one pass judgment on you in question of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. Huwag po nating hayaan. Nasabihin ng iba na hindi yan Christian kasi hindi niya ginagawa ang ganito. Hindi siya kumakain ng ganito. Hindi niya in-observe itong ganitong festival. Ang sinasabi ni Paul, these are shadows of the things to come. But the substance belongs to Christ. Kung tama ka man umali sa mga pagkain at sa mga araw, ito ay mga anino lamang. Ang importante, na kay Kristo ka. Kasi yung substance is nasa Kanya. The substance belongs to God. So lahat ng inobserbahan ng mga Hudyo nung Old Testament is nakaturo kay Kristo. O hindi natin alam, maaaring may significance pa rin sa pagbabalik ni Jesus Christ. Sabi ng verse 18, let no one disqualify you insisting on a asceticism. Ito yung, kung sa Pilipino pa yung pag-iirmitan nyo, let no one disqualify you insisting on asceticism. Ay hindi siya nagpipigil, hindi siya nagdijetaw, hindi siya humihiwalay sa mundo. Asceticism, pagiging monk or pagiging ermitanyo. And worship of angels. So, hindi siya kasi nung unang panahon, meron din silang mga worship of angels na nasa loob ng church, which is hindi tama. So, makikita ito, worship of angels, di ba? Ang Diyos lamang ang dapat pinipili. So, ito primary na to kasi may connection. Let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels. Going on in detail about vision. So minsan, nakakakuha ng madaming atensyon or tagasunod yung mga taong may mga vision. Na nung ako'y natutulog, dinalaw ako ng Diyos at sinabing ganito, ganito, ganyan. Kaya nga sinabi dito, puffed up.
puffed up yung malaki yung malaki yung puffed up, ano ba yung uh, puffed up without reason, nagiging mayabang, puffed up without reason, walang rason, walang basehan yung pagkakanyang pagiging puffed up kasi hindi naman klaro na tinuturo sa Bible na maging monk ka or mag-worship ka ng angel. O yung vision ba niya is naka-agree sa Bible. Puffed up without reason by his sensuous mind. Sensuous mind, ibig sabihin may sarili siyang motibo. Hindi ito para makalugod sa Diyos. Kasi sabi sa verse 19, and not holding fast to the head. So ang simbahan po ay pagkahari ni Jesus Christ. At ang simbahan ay grupo ng mga tao, grupo ng mga tupa ni Jesus. Kaya kung sinasabi na i-disqualify, hindi ka Kristiyano kasi wala kang mga anointment, mga speaking in tongues or something. Hindi po. Kung hindi, itong mga bagay nito, kung hindi siya holding fast to the head, ibig sabihin, hindi humahawak o nagsumusunod sa mga malinaw na utos ni Jesus sa kanyang salita, hindi po natin hahayaan na husgahan tayo na hindi tayo Kristiyano. From whom the whole body, nourished and knit together to its joints and ligaments, growth with the growth that is from God. Verse 18, let no one disqualify you, insisting on asceticism, worship of angels, going on with the detail about vision, puffed up without reason by sensuous mind, and not holding fast to the head. Dahil po yung head, si Jesus Christ, doon po tayo, nakadikit tayo na simbahan, ay katawan ni Kristo. Tayo din po ay nourished, pinapalusog, and knit together, binibigkis through its joints and ligaments, grows with the growth that is from God. So bilang isang simbahan, may mga bagay po na dapat tayuan natin at may mga bagay na dapat maging gracious tayo. So kaya nga po inuna ko yung concept ng primary, secondary, and tertiary doctrine. So yung mga napapag-aralan po natin, ma-classify po natin siya kung siya ba ay primary. Pag primary, ibig sabihin po, kung magkaiba tayo dito, ibig sabihin yung isang tao ay hindi Kristiyano. Kung iba yung kanyang gospel, iba yung kanyang pananaw ng tao, iba yung kanyang pananaw ng Diyos, iba yung kanyang moralidad. Dahil po lahat ito ay nakadikit sa magandang balita. The secondary doctrine naman po is kung, for example, kung nagbabaptize ng bata at nagbabaptize ng matanda, so hindi mo pwedeng pagsamahin yun kasi mabibiyak ka lang ng church, magkakapaksyon-paksyon. So minsan, ayon sa explanation nila, nagbabaptize sila ng bata, pero yung explanation nila is faithful sa gospel, okay, fine, Christian kayo, pero hindi tayo pwedeng magsama. So yun po yung secondary doctrine. Tertiary doctrine, kahit anong bagay po na hindi, pwede tayong magkaiba, pero hindi tayo magkahiwalay. Diba? So hopefully, nakatulong po ito and kung marami kayong katanungan, ay itanong nyo naman po sa ating discussion. So let us close in. Father God, maraming salamat Lord sa inyong pagliligtas sa amin. Salamat Panginoon na dahil sa magandang balita, hindi niyo po kami hinayaan sa kaparusahan na aming kasalanan. Ngayon po pinag-aaralan namin kung paano ipamuhay ang buhay ng isang sumusunod kay Kristo at tumahawak sa kanyang mga pangako, Lord. At tulungan niyo po kami maintindihan ang mga diniscuss namin, Lord, at maisip namin, matimpang namin ang maayos sa aming puso kung ano ang nararapat, kung paano namin papamuhay ang mga bagay nito sa nakalulugod sa inyo. At kayo po ang mapupurihan sa lahat ng aming natutunan at sa lahat ng aming paglago sa buhay Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.